Sabi niya doon sa Bible, inaakala niya sa ganitong paraan matatakasan niya ang Diyos. Akala lang niya yon. Hindi niya alam ang Diyos ay nasa dagat din. So nagpadala ng matinding ng bagyo at itinapon siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda ngayon. Okay, yan. Sabi po ng Biblia, hindi kasi niya alam kung talaga ano mangyayari sa kanya sa loob ng isda. Pero sabi po ng talata, when my life is ebbing away, ibig sabihin, nung panahon na halos siguro dahil nasa loob ka ng tiyan 3 days and 3 nights, mamamatay na siya, siguro naubusan na ng hangin, ay kumilos ang Diyos, naawa ang Diyos sa kanya, iniligtas siya at iniluwa siya nung isda doon mismo doon sa lugar na ayaw niya puntahan, doon sa Niniba. So, sabi ng Panginoon, and the word of the Lord came the second time. Pangalawang beses, kinausap ulit siya ng Panginoon, binigyan siya ng chance. Sabi mo sa katabi mo, you were given another chance. Binigyan ka ng chance, isa pang chance. Binigyan ka na uli ng pagkakataon. Huwag mong sayangin yung pagkakataong yan. Binibigyan ka ng chance eh. Diba? Kasi, and the word of the Lord came to Jonah the second time. Talagang matigas ang ulo niya, no? Matigas ang ulo niya. So, binigyan siya ng Diyos kasi nagmamakaawa siya, Panginoon, iligtas niyo po ako dito sa tiyan ng isda. Kasi, siyempre, biro mo, nasa tiyan ka ng isda, eh, no? So, ngayon, napilitan na po siya, pumunta sa Niniba, sabi doon, diba, 3 araw na paglalakbay. So, buong maghapon, naglakbay siya at nakarating siya sa pinaka-city, yung Niniba nga. Kasi yung Niniba, that's the capital of Assyria. Yung Assyria po. Yung 10 tribes ng Israel, dyan napunta. Yung 2 tribes ng Israel, doon naman napunta sa Babylon. Yung Benjamin at saka Judah. Yun yung kwento naman ni Daniel. Magkakaibang kwento. Kaya pag binasa mo, kala mo, isa, hindi po. Tapos, eventually, dahil humina po yung Assyrian Empire, kinonquer din po siya ng mga Babylonians. Ganon po yung kwentong yan. Kaya matindi talaga yung kwento sa Bible. Kala mo dire-diretso siya, pero sabihin, may iba-ibang aspeto, kaya dapat maintindihan mo. So, pumunta nga siya sa Assyria, no? Doon sa Niniba. At sabi niya, within 4 days, sa loob ng 4 na araw, gugunawin ng Diyos ang lugar niyo pag hindi kayo tumalikod at nagsisi na yung kasalanan. Tingnan niyo, ha? Bakit ginanon ng Diyos? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, sabi niya kay Jonah, nakarating na sa akin ang daming reklamo patungkol sa inyo. Sabi niya, pag hindi kayo nagsisisi, papatayin ko kayo lahat. Ito mga kapatid, pag dumating po sa punto na yung reklamo ng mga tao ay nakarating na sa Diyos, ay maghanda ka na. Grabe na eh. Yung nakarating na talaga. Ano yung tatanong sa Sodom Gomorrah? Di ba? No, sobrang sama ng mga tao. Sabi niya, yung reklamo ng kanilang kasalanan, sabi ng Panginoon, nakarating na sa akin. Kumbaga, sokdulan na yung ginagawa nila. Pupunta ako rito, gugunawin ko yung lugar. Yan. Ibig sabihin, ang tao pala, bago talaga parusahan ng Diyos, binibigyan siya ng Diyos ng, yung pasensya. Pasensya. Tingnan mo yung katabi mo. Pagpasensyahan mo yan. Ay, pinagpapasensya ng Diyos yan. Pasensya. Patience. Pasensya. Ang maganda, nung nagturo si Jonah, siya lang po yung propeta na nakita ko, na propeta ng Diyos, ayaw maging propeta, pero isipin mo sabi niya, gugunawin ng Diyos ang yung lugar. Pero sa loob-loob niya, sana huwag kayo magsisi. Nagsisi yung mga tao, anong nangyari, di ba? Mula sa hari hanggang sa pati hayop nag-fasting. Pag di ba sabi doon, pati yung mga hayop. Kaya sabi mo, hindi ako nagpa-fasting. Ito nga, pati hayop nag-fasting, ikaw pa. So nag-fasting sila bilang tanda ng kanilang pagluluksa at pagsisisi. Di ba? So tingnan natin yung picture. Ganito po yung nangyari sa kanila, no? Short-lived. Hindi nagtatagal na revival, no? Yan, hindi nagtatagal. Ang hirap itagalog po yung revival, Hirap na hirap si ChatGPT. Sabi ko, pati ako nahirapan, sa pagsunod na lang. Bakit sa ating mga pagsunod hindi nagtatagal? So, Jonah chapter 4, no? Yan, nagsisi yung mga tao. Grabe, nagsisi yung mga, iyakan sila, no? Yan, nag-iyakan sila. Ito na ngayon pumasok yung kwento. Yung chapter 4 ngayon. So, yung mga tao nagsisi sa kanilang kasalanan. Ito po yung tatawag na the greatest revival in history.
Wala pa akong nakita ang revival sa kahit sa kasaysayan po ngayon at mga nakaraan pa sa church history na kung saan mula sa hari hanggang sa pinaka-ordinaryong tao nagsisi ng kanilang kasalanan at tumalikod sila sa Panginoon. Marami po. Si John Knox, isa po siyang nagdala ng revival po sa Scotland. Ang prayer po niya, si John Knox po ay, "Give me Scotland or I die." Sabi niya, pag hindi niyo ibibigay sa akin yung buong Scotland, mamatay na sana ako, Panginoon. Talagang siya nagdala po ng revival po sa Scotland. So, pero ano lang po yun, maliit lang na party po yun ng England, di ba? Kasi part lang naman ng England Scotland eh. Ito hindi, buong bansa po ito. Buong bansa po ito na nagsisi. Ngayon, papasok na tayo ngayon, no? Dito, no? Makikita po natin dito, Nineveh experience restoration. Talagang nanumbalik sila sa Panginoon. Pero magtataka ka, kung yung mga tao nanumbalik sa Diyos, si Jonah hindi. Diyan ka lang makakita na yung tao naligtas, lungkot na lungkot siya. Bakit kayo naligtas? Ba't kayo nagsisi? Ganon na. Titingnan natin. Sige, bubuksan natin ating Bible sa Jonah chapter 4. Yan. Sabi po rito sa English, may Tagalog naman po dyan, maya basahin natin. But to Jonah, para kay Jonah, this seemed very wrong. Sabi niya, mali ito. Nagsisi sila ng kanilang kasalanan. And he became angry, sabi po doon, and he prayed to the Lord. Isn't this is what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Sabi niya, now take away my life, for it is better for me to die than to live. But the Lord replied, is it right for you to be angry? Sa Tagalog pa, Tagalogin natin, sabi po rito. So, nung nagsisi yung mga tao, nakita ni Jonah, galit na galit siya. Tagalog. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonah. Kita mo yung nalungkot siya, no? At siya'y nagalit. Sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Grabe. Who you? Sabi niya, pinatawad mo yon? Masasama yung mga yun eh. Galit na galit si Jonah. Sabi nga siya yung nagba-Bible study nung makakilala sa Panginoon yung mga tao at nag-church na, ba't kayo nag-church? Galit na galit siya. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito, sinabi kong ganito na nga ang gagawin ninyo? Ano yung gagawin niya? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay tama naman eh. Hindi madaling magalit. Tama? Sabi mo sa katabi, hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Sabihin mo, hindi, sa Diyos yun, pero ano, tama ba ang doktrina niya? Tama eh. Hindi ka tama naman. Mali lang yung application niya. Kasi nagalit siya eh. Hindi ba dapat nakakatuwa? Lord, ang mapagpatawad. Hindi, si Jonah galit na galit eh. Bakit mo pinatawad? Yan na nga, sabi ko kaya ayoko mag-Bible study. Ang tao maliligtas eh. Sinasabi ko na eh. Yun ang sabi, kaya siya nagtatampo. Kung ganyan lang, Lord, patuloy kayo magliligtas sa mga tao, patayin nyo na lang ako. Talagang ano. So, totoo lang pag pinag-aralan nyo to, siguro sakit ng ulo ng Panginoon kay John. Kamot siya eh. Ang klaseng tao ito. Nung nasa tiyan ka na siya, nagmamakaawa ka sa akin na iligtas mo. Nangangako ka. Di ba ganun man tayo? Pag may problema, pangako hanggang langit. No? Nung makalabas na, balik na ulit sa dati. Bakit po ganun? Yung ating mga commitment, ngayon, talagang, Lord, sige. Bukas wala na eh. Very short-lived. Di ba? Konting bagay lang, balik sa dati. Wala na. Nalimutan na yung pangako sa Diyos. Di ba? Ganun po no? Ganun. Bakit ganun? Yan. Bakit ganito ang naging pananaw ni Jonah? Sa halip na matuwa siya, dahil yung mga masasama nagbago, ay nalungkot siya. At sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako kung ganyan ang gagawin. Kung patuloy kayo magpapatawad sa mga tao at ililigtas nyo sila, mabuti pang mamatay na lang ako. Grabe. So, ito, makikita po natin dito, pag-aaralan natin ngayon, bakit yung ating mga commitment very short-lived? Gusto mo maglingkod eh. Sige, sisimulan ko na. Next week wala na eh. Ba't ang bilis mawala?
Di ba? Parang, anong problema? Yan. Bumabalik ka na sa Panginoon, mamaya backslide ka na ulit. Di ba ganon? Nagsisimula ka na magbasa ng Bible, mga nakatatlong araw ka na. Nakamiss ka lang ng isa, diretso na ulit. Dito, ulit nagbasa ng Bible. Ano nangyari, no? No, ganyan po tayo, no? Yung ating pagtatapat, medyo, alam niyo yung tibok ng puso? Tapos, gano'n, dead ball na. Wala na. So, yan, titingnan po natin yan, no? So, bakit po yung revival o yung pagbabalik natin sa Diyos ay short-lived? Pag sabi mo short-lived, yung maiksi lang, yung parang, hindi nagtatagal eh. Yung sabi mong pagbabalik mo sa Diyos, hindi nagtatagal. Anong problema? Ba't hindi matagal yung pagsunod? Jonah chapter 4, tingnan po natin, no? Tanungin ko kayo, kung ibubuod niyo yung buhay ni Jonah, tanungin ko kayo, kung pag ibubuod niyo yung buhay ni Jonah sa 2 hanggang 3 salita, ikwento mo sa akin, sa 2 hanggang 3 salita, ibuod mo yung buhay ni Jonah. Sir Fred, ikaw, tanong kita. Ibuod mo nga, Sir Fred, yung buhay ni Jonah. Maiksing-maiksi lang. Pag sinabi, Jonah, ikwento mo, maiksi. Paano mo i-describe si Jonah? Ha? Sa 2 hanggang 3 salita, ibuod mo yung buhay ni Jonah. Paano halimbawa, pag ikinuwento mo, Jonah, ikwento mo. Maiksi, i-summarize mo. Anong magandang description kay Jonah? Yung dun sa nangyari sa kanya, mula sa simula, yung outstanding na nangyari. Arvin, tulungan mo si Sir Fred. Pares yan, Sir eh. Sir Arvin. Ano sa tingin? Ayoko tingnan. Sige, yung 2 sir natin, ito high school teacher to, matindi to, no? Tatanungin natin itong 2 driver natin. Sige. Kuya Nelson, pag ibinuod mo yung buhay ni Jonah, paano mo ikikwento? Pag halimbawa, bata, pag ikwento mo nga yung buhay ni Jonah, ano yung sabihin mo? Maiksi lang. Ibuod mo. Sige, pag sabi, si Jonah, ano ikwento agad? Tumalikod siya sa Panginoon. Okay, very good. Sige, okay. Nagsisi rin siya. Sa'yo, kuya, sa pananaw ng bata, ano kaya, pag sabi mo, Jonah, walang pag-ibig sa kapwa, sa'yo, sige. Isummarize mo. Ito, teacher din to. Alam niyo mga kapatid, pag isinamarize mo yung buhay ni Jonah, simple lang. Siya yung tao na tinapon sa dagat at kinain ng isda. Yun lang naman. Yung mga bata, yun lang naman nataalala. Di ba? Si Jonah. Tinapon sa dagat, kinain ng isda. Tapos. Yun lang naman, Di ba? Kung yun lang naman palagi ang maaalala nyo, kinain ng isda yan. Buti na lang yung bata, doon sa Sunday school, hindi nagtanong, teacher, ano po bang isdang kumain sa kanya? Hindi masagot. Hindi naman pwedeng, sardinas. Kasi wala mang ulos. So, ngayon, mapapansin nyo po, kapag pag sinamarize yung buhay ni Jonah, si Jonah, kinain ng malaking isda, di kaya tapos yung kwento na yon. Unang-una, tingnan natin, bakit po, yung ating mga commitment, maya tanggal agad, wala na. Sabi, babalik ka sa Diyos, may wala na ulit. Anong problema? Makikita natin ngayon sa buhay ni Jonah. Gaya nung nakita ng babae, yung pinag-aralan natin, yung chapter 1, dito yung makikita, bakit hindi nagtatagal yung ating commitment sa Panginoon? Okay. Bakit short-lived? Hindi nagtagal na pagsunod. Number 1, tingnan natin, failure of focus. Failure of focus. Maling pinagtutuunan. Kaya nga, focus on God, not on self. Alam mo yung mga kapatid, ganito po yan, Kung babasahin nyo, tanong ko sa inyo. Kasi, sino sumulat po nung libro ni Jonah? Yung book ni Jonah, yung libro ni Jonah. Sino sumulat dyan? Tingin ko, pastor, yung isda. Siyempre, si Jonah sumulat nyon. Walang iba, hindi naman isda, So, mapapansin nyo po dyan, basahin nyo po yung libro. Lahat ng kwento dyan patungkol sa kanya.
Kasi ang focus ni Jonah sa sarili niya, hindi naman talaga sa Diyos eh. Number one na dahilan, kaya yung commitment natin hindi nagtatagal, kasi parating mong inaano yung sarili mo, tinitignan mo yung sarili mo. Paano ako? Oh. Kaya nga si Jonah galit na galit eh. Wala siyang pakialam sa mga tao. Panginoon, patayin niyo na lang ako. Isipin mo yun. Grabe, sakit ng ulo ng Panginoon kay Jonah eh, no? Kaya ang unang-unang dahilan kung bakit yung ating pagsunod sa Diyos parating hindi nagtatagal, kasi palagi tayo nakatingin sa ating sarili. O, tingnan natin ha. O. But to Jonah, this seemed very wrong. Sabi niya, sa panangin ni Jonah, mali ito, Panginoon. And he became angry. Grabe oh, binilang-bilang. Alam niyo po yung Diyos, yung Yahweh, 7 beses lang niyang binanggit. Mas maraming patungkol sa Kanya kaysa sa Panginoon. Bilang, hindi ko na binilang, pero binilang ko, sabi ko, grabe. Jonah mentioned himself for 11 times, while God was mentioned only 7 times. Nakita niyo mga kapatid, dito, ito talaga makikita mo rito. Si Jonah nakatingin lang sa kanyang sarili. Kahit ano pang gawin natin, kapag tayo ang tinitingnan lang natin palagi ating sarili, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Yung commitment mo hindi magtatagal. Amen po ba? Ay nako, maniwala po kayo. Alam niyo po, ang Biblia kasi, ang Biblia po talaga, ang kwento niya nakafocus sa Diyos. Kasi yun naman talaga God's Word eh. Pero si Jonah, ang kwento niya patungkol sa kanya. Doon lang siya nakafocus, no? Ang Biblia nakafocus sa kaligtasan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, ang Diyos ay mahabagin. Pero pagdating mo sa Book of Jonah, nakafocus lang po sa kanya. Kasi siya nagsulat eh, no? Kaya ang tao ganito parati. Yan. Ako yun. Parating yun. Ganun po tayo. Kaya nga, tinatanong ko, paano mo isa-summarize yung libro ni Jonah, si Jonah na kinain ng malang isda? Ay, nasaan ang Diyos doon? Wala, si Jonah lang. Kasi puro kay Jonah ang kwento. So basically, the book is focused on him. Alam mo, sabi po ni Steph Harder, sabi po niya, no? Sabi po niya, self-centered huwag mo na intindihin yung mga taga-Niniba. Bayaan mo silang mapahamak. Intindihin mo yung sinasabi ko. Ako yung kawawa dito eh. Ganon ang gusto ni Jonah. Pabayaan mo na sila. Bakit wag ka iniintindi? Mga masasama naman yung mga yon. Inintindi mo sana yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ka nakikinig sa akin eh, no?
Pag ang tao, tayo po, ang buhay natin nakapokus sa ating sarili, mas marami kang problema. Sino tutulong sa'yo? Kaya ang lesson po ngayon is, next. Ano ba ito? Kuya, baliktad. Wait. Forward mo. Ay, pabaliktad pala yung aking pindot. Sorry. Ikaw na kaya magpindot. Napagod na ako eh. Yeah. So, focus on God. Pag ang buhay natin, nakatuon lang sa ating sarili, maniwala ka, you will be distracted. Kumbaga, nakasakay na po ba kayo sa kabayo na yung may karitela? Iba sa Manila, may mga ganon. Sa Chinatown, na. Anong nilalagay nila doon sa ulo ng kabayo? Kahit doon sa mga karera, ano nilalagay? May ganon? Tawag nila doon, blinder, ang tawag. Blinder. Kasi para yung kabayo, nakapokus lang doon sa tinatakbo niya, hindi doon sa tabi. Kasi marami siya nakikita eh. So, kapag ang tao, hindi siya nakapokus doon sa pupunta niya, mapapahamak po talaga siya. Alam niyo po, lahat naman po tayo struggle po talaga na makatuon sa Panginoon. Simula pa nga lang na umaga, talagang minsan pagagising mo, trabaho agad, wala na. Nalimutan mo na mag-pray, nalimutan mo na magbasa ng Biblia, kasi nga masyadong busy, no? Ito yung dahilan, mga kapatid, kung bakit we lose focus on God. Kasi nakatuon tayo sa ating sarili. So, kapag ang tao, katulad ni Jonah, nakatuon lang siya sa kanya sarili, maniwala ka yung mga commitment mo sa Panginoon, hindi mo magagawa. So, ngayon ang tanong, mamaya po doon sa ating discussion, may discussion po tayo mamaya, what are the distractions in your life that hinder your focus on God? Ano yung mga bagay sa buhay mo na nagiging dahilan kaya hindi ka makapagtuon sa Panginoon? Magandang tanong po yan. Para si Jonah. Ano bang dahilan? Ano yung mga distraction sa buhay mo? Ba't di ka ba makapokus sa Diyos? Ano ba problema? Marami ho yan. Kaya po mga kapatid, pag pinuno natin ang buhay natin ng maraming bagay, lalo na yung ating sarili, malamang po mga kapatid, hindi ka makakapagtuon ang iyong atensyon sa Panginoon. So, ang dami pong distraction. Ang dami pong mga umaagaw ng ating atensyon, ng ating oras. Pag, siya nga, minsan, gigising ka pa lang, naku, ang dami mo nang iniisip. Pero yung isipin mo ang Diyos, parang hirap na agad. So, what are the distractions? Ano po ba yung mga pang-abala sa buhay mo para hindi ka makapag-focus sa Diyos? Yan magandang tanong, no? Well, unang-una dito, ang issue po kay Jonah ay yung self-centeredness, yung pagiging makasarili niya. Kasi wala siyang pakialam doon sa ibang tao, no? Wala siyang pakialam. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 8, Verse 8, people who are
Sabi nga nila, living for yourself will cause misery. Kapag ang tao namuhay para sa kanyang sarili, ay magdudusa po yan. Yan. Sabi po ang mabuhay para sa sarili mo ay magdudulot ng pagdurusa. Okay. So, una, bakit short-lived? Failure of focus. Failure eh. So, hindi po niya, hindi po yung focus po niya, nagkamali po siya. Pangalawa, failure of character. Maling pag-uugali. Ang sabi ng Diyos kay Jonah, baguhin mo yung ugali mo. Ang sabi naman ni Jonah sa Diyos, baguhin mo ugali mo. Yun ang ayaw ni Jonah. Kaya ayaw niya magpalampas. Kaya pag ang tao ayaw mo magpalampas, mamaya, patay ka sa akin. Kaya galit na galit si Jonah sa Panginoon eh. Kasi ayaw niya yung karakter ng Diyos. Ayaw niya eh. Sabi ng Diyos, kaya ako ay pinapakita sa ito, kasi gusto ko itong matutunan mo. Amen po ba? Ay failure of character, mga kapatid. Alam mo, Jonah is attacking the very character of God. Inaatake niya, tinutuligsa niya. Grabe ka naman, sobrang mapagpatawad. Isipin mo yun. Amen, no? Grabe yung character. Kaya ang sabi po dito, no? Nalungkot siya. Hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos. Grabe, no? Parang pagbabasa, sino ka para sabihin mo sa Diyos yan? Grabe, ba't na nagpapatawad? Anong gatas yun? Birch tree. Hindi, anong gatas yun yung, sa memory, ano yan? Oo, ano? Yung pure gold? Ano? Hindi. Ayoko, anong gatas? May gatas eh, basta may gatas doon sa memory gap. Wala pa akong nakitang gatas na pinromote sa TV. Inumin mo ito, mababago ugali mo. Wow! Siguro, mauubos, madaling maubos yun. Ay, kaso wala pong ganun eh. Wala pong ganun, no? Alam mo, yun yung, kaya prayer ko din sa sarili ko, Lord, talagang patuloy na baguhin niyo po yung aking ugali eh. Kasi tama naman yung doktrina ni Jonah eh. Tama naman eh. Ang Diyos mahabagi, mapagpatawad. Tama naman eh. Mali lang yung ugali niya. Kasi ayaw niya magbago. Di ba? Eh, may kilala po ako eh. Very talented po siya. Grabe. Ay, minsan inutusan ko maglinis yon.
Grabe, pulido. Tinawag ko yung mga kasama niya. Sabi ko, ganito ha, ganito kayo maglilinis dapat ha, tularan niyo. Di, nakalabas na sila, may tinawag ko, basta may problema kami, bakit? Tinuturo siya eh. O sabi ko, di ka last week, kaayos ng ating problema. Eh, may problema naman ka. Every week po. Ang galing siya sumulat, matalino, ang galing po talaga. Ang problema, yun nga, may character gap. Hindi ho siya pwede sama sa D group eh. Baka yung isang buwan, kaaway na lahat niya yung kagrupo niya. Ay, hindi magkaigi eh. Oh, hindi magkaigi. Kaya hanggang ngayon, wala pang asawa. Ay, hindi naman pwede pang Valentine's eh. Pang araw ng kagitingan naman eh. Ay, kasungit naman eh. Ay, kasungit naman eh. O, tinan mo, pang araw ng kagitingan ka naman, hindi ka pang Valentine's eh. Ay, hindi ma-i-date eh. Oh. Ay, siguro nga kung hindi nag-church yun, baka nagrarally doon sa Mindiola, binabato yung mga pulis sa mga sundalo eh. Grabe, sabi, katapang mo naman. Ay, pero alam niyo po, very talented po siya. Grabe, ayos. Very responsible. Eh, yun nga lang, talagang, habang gumagawa, talagang, ay, pero ayos na may trabaho niya. Ay, di, siguro lalagyan na ng scotch tape. O, ganun po, ganun. Sabi ko, grabe. Yun nga kaya, pag ito pong ating karakter hindi na-develop, para tayo si Jonah, kahit ano pang commitment ang gawin mo, failure of character, babagsak at babagsak po yan. No? Kasi po, meron po, nung tinanggap natin si Jesus, yung Holy Spirit, nilagyan po tayo tinatawag na new man, yung bagong pagkatao. Yun yung sinasabi na sumunod ka sa Diyos. Eh kaso hindi naman inalis yung old man, yung lumang pagkatao. Yun, matindi rin yun, yung old man. Oh. Yun yung bakit ka susunod? Yung ganun, yung nagtatalo yan eh. Diba? Kaya sa buhay natin, nakaranas na po ba kayo? Ito, tanong ko, nakaranas na po ba kayo? Sabi ng isip mo, sabi ng piano, wag mo sasabihin yan, ha? Makakasakit yan. Wag mong gagawin yan. Magkakaproblema ka. Nakaranas na ba kayong ganon? Pero ginawa mo pa rin? Nakaranas na kayo? Sinabi mo pa rin? Kahit alam mo, sabi mo, wag mo sasabihin yan. Ako sinabi mo. Nakaranas na kayong ganon? Ang banal nyo naman. Lahat tayo ganon. Hindi ka sinabi sa atin na pa, huwag mo sasabihin yan, ha? Huwag mo sasabihin. Sabi ng Diyos, huwag mo nang patulan. Ay, pinatulan mo eh. Yan, hindi ka ba nakapag-church? Ay, nagkagulo na kayo eh. Ay, sabi na pabayayin mo na, palampasin mo na. Huwag mo nang pansinin. Okay na yan. Ay, hindi. Magiting ako eh. Kilusan Mayo uno ako eh. Grabe, talagang siya, tapos. Kaya, pag ganun po nangyari sa ating buhay, talagang, anumang commitment natin sa Diyos, hindi po siya magtatagal. Alam niyo po, tayo naman po ay may mga magagandang ugali. Totoo naman yan eh. Pero yung ating magagandang ugali, nasisira dahil sa hindi natin magandang ugali. Di ba? Di ba? Ganun po naman talaga eh. Di ba? So, sabi nga ni C.S. Lewis, sabi po niya, every Christian is to become a little Christ. Tama naman. The whole purpose of becoming a Christian is simply nothing else. Sabi niya, ang purpose lang naman para maging Christian ka ay maging maliit na Jesus ka. Wala nang iba. Oh. Ang tanong, si Jesus ba talaga ang nade-develop o yung kabila? Di ba? Di ba? So, ang focus talaga ng Panginoon sa atin is to develop our character. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na yung fruit of the Spirit, mga kapatid, ma-develop po natin ito. Kasi ito yung gusto ng Panginoon, yung daily living po natin eh. Kapag ang ating character, mga kapatid, hindi na-develop, yung testimony ng church natin, hihina. Kaya pag nag-share ka sa mga kapitbahay, di sila maniniwala. Ay kasi, sabi, bakit? Oh, di ba? May pula sila sa atin. Kaya unang-unang ayusin po natin yung ating karakter. Kaya po ang Christianity, mahina yung impact niya kasi hindi maayos yung ating ugali. Yung mga kapitbahay natin, inaaway natin. O, inaaway natin. Pero wala naman sinasabi. Hindi naman kayo yun. Wala naman dito yun, di ba? Dami katabi mo, sabi mo, hindi naman ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Maniwala ka. Oh, hindi naman yun. Hindi ka naman yun. Wow. Ano sabi po ni Paul, Ephesians chapter 4? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Yun nga yung human na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamuhay ayon sa katotohanan. Parang damit po yan, yung mga maduming damit, tanggalin. Ipalit yung damit ni Jesus Christ, yung katwiran.
kailangan na talaga ng cooperation natin. Kasi God's ultimate goal in our life on earth is not comfort. Kala mo ang goal ng Diyos ay pasarapin yung buhay mo, payamanin ka. Hindi ho. Ang goal ng Diyos talaga sa buhay na to ay hubugin yung ating karakter. Gusto ni Jesus, maging kawangis niya tayo. Ang maging kawangis mo, si Jesus. Yun ang gusto ng Panginoon. So, becoming like Christ. Yun ang gusto ng Panginoon, maging kawangis tayo ng Panginoon. Kaso sa nangyayari dito kay Jonah, parang hindi. Hindi. Kasi tinatanggihan niya yung ginagawa ng Diyos na kabutihan eh. Hindi, no? So, kapag ang tao, sabi nga, every time you forget that character is one of God's purposes for your life, you will become frustrated by your circumstances. Kapag hindi mo kumbaga, hindi mo na pagtuunan na pansin na yung pagbabago pala na ugali ang gusto ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay mo, magbibigay siya ng discouragement. Magbibigay ng discouragement sa iyo eh. Kasi hindi naman yung circumstance ang problema, yung ating ugali ang problema, mga kapatid. Kaya ang hirap po talaga, ang hirap, no? So, anong unang dahilan? Bakit short-lived yung revival? Failure of focus. Pangalawa, failure of character. Yung failure of character, mga kapatid, no? Ito po, tandaan nyo. Ang dami sa atin, very gifted. Gabi, talagang talentado, ang daming talent. Kaso hindi lang magamit ng Diyos eh. Kasi yung character hindi maayos. Di ba? Kahit gaano kagaling ka pa, kahit gaano pa kataas yung natapos mo, pag ang character hindi maayos, maniwala ka, wala magkakagusto sa'yo. Wala. Kahit magaling na magaling ka pa, maniwala ka, hindi yan magiging tagumpay sa'yo. Diba? Character. Ang problema ni Jonah is attacking the character of God. Grabe, no? Grabe. Ngayon, yung panghuli po natin ay, ito na po, failure of focus, failure of character, ito na po yung panghuli. Yan. Failure of learning. Sa Tagalog yan, no? Maling. Ay, hindi, sorry. Hindi maling pag-uugali. Hindi siya natuto. Failure of learning. Remember the lesson, not the hard
pupunta sa Bible study kasi mainit. Ay, ano. Kasi nga yung sarili ang ating tinitingnan. No? Ano yung pangalawa? Failure ba, no? Character. Sabi ng Panginoon, Jonah, ito yung gusto ko pong ma-develop mo sa iyong buhay. Ay, ayaw niya eh. Pangatlo na yan. Hindi siya matuto. Ayaw niya magpaturo. No? Ngayon pong umaga, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Siguro, ito po yung magandang pagkakataon na isipin natin, Lord, paano, ba't ganito po, no? Ba't yung aking commitment, hindi mo magtagal? Parang hindi ako makapagtapat sa Diyos. Di ba? Hindi tuloy-tuloy yung aking commitment eh. Well, tingnan natin, baka ang focus nasa sarili lang natin, sa ating pamilya. Wala tayong pakialam sa iba. Higit sa lahat, wala tayong pakialam sa Diyos. Para si Jonah. Tapos yung ugali na gusto ng Panginoon na i-develop sa atin, ayaw naman nating sundin. Sabi ng Diyos, anak, mahabagin ako eh. Dapat ganun ka din. Ako'y mabuti. Dapat ganun ka din. Ay, we resist change. Ayaw natin, so, hindi talaga. Ano yung pangatlo? May tinuturo ang Diyos na lesson. Ay, naman natin matutunan. So, talagang problema palagi. Di ba? Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, O God. Kami po humingi ng tawad. Kasi nga, malimit. Talagang ang tinitingnan namin, aming sarili, Panginoon, eh. Yung aming comfort, alam mo, yung kung ano yung mas maigis sa amin, advantage sa amin. Pero di namin iniisip na ito pala ay disadvantageous sa iba. Ayaw namin magbigay, ayaw namin magpalampas. Talagang hindi, papatulang ko yan, Lord. Kaya, Lord, imbis na magkaroon ng kapayapaan, ay, kagulo talaga palagi, Lord. Patawarin niyo kami, Panginoon. Tapos yung karakter na gusto na niyo na makita sa amin, Lord, talagang hindi namin pinagsisikapan. At higit sa lahat, yung mga aral na tinuturo sa amin, ayaw din namin to talagang aralin at talagang matutunan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad sa'yo, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos, sa pagiging makasarili namin, Panginoon. Kahit naman may blessing kami, ayaw namin i-share sa iba kasi may mga gusto kaming bilhin. Pero di namin tinitingnan yung ibang tao, mas may nangangailangan pala. Yung karakter namin, Panginoon, talaga. Kaya nga minsan yung testimony ng church, yung testimony, kayo, Panginoon, napapahiya kasi nga, hindi maayos yung aming pagtrato sa ibang tao, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga aral na tinuturo niyo sa amin, hindi namin talaga siniseryoso, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon Lord, as we prepare for the 40-day revival, Lord, napipray ako, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Magpasakop kami, Panginoon, sa inyo. Turuan niyo kami what is self-denial, O God. Self-denial. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. Sa ating lahat, dadako naman po tayo sa ating pagbibigay. Tunay po na sa ating word today, marami pong pagkakataon na nakafocus tayo sa ating sarili, sa character natin, at hindi natin alam kung or anong itinuturo ng Diyos sa atin po. So, as we prepare to give our tithes and offering today, let's be reminded that giving is an act of faith and obedience. It's our way of saying, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Ano man ang mangyari, kayo po ang magbibigay sa amin. The Bible says in Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven
and pour out so much blessing that there will be no room enough store in it. Sa atin pong pagbibigay, ang Panginoon ay, ang tinitingnan ay hindi ang laki, hindi kung gaano kadami, kundi ang ating puso sa pagbibigay. When we give, we're not losing anything kasi sa Diyos naman po lahat ng ating nakukuha. Rather, we are sowing into something greater. So let's give cheerfully with thankful heart, knowing that God is faithful in His promises. At lagi po ang Diyos ay totoo at tapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Kaya bago po tayo magbigay, tayo po ay mag-pray. Tayo po ay pumikit. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Dinadalangin namin ang puso namin, Panginoon. If we focus on ourselves, Panginoon, sa pagbibigay, alisin niyo po ito dahil hindi po kayo nalulugod dito. Kung ang karakter namin sa pagbibigay, Panginoon, ay hindi rin maayos, Lord, ayusin niyo po ito dahil hindi rin po ito nalulugod. Hindi po ito nakakalugod sa inyo. And we pray, Panginoon, na sa aming pagbibigay na ito, ipakita niyo po sa amin ang wisdom ng pagkatuto, Lord, na talagang ipakita niyo po na kayo ang magbibigay sa amin at wala kaming pangamba dahil meron kaming Diyos na masasandalan. Ano man, Panginoon, ang problema namin financially, sa kalusugan man, Panginoon, alam namin kayo ang magbibigay solusyon dito. We pray for you, Lord. Salamat po. I-bless niyo po ang aming tithes and offerings sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magbigay. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh, Jesus. Hallelujah! That's right, children. Let us grow in the Lord together. Let
Let's sing this. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. And you shrink, shrink, shrink. And you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ito po yung mga bata na napag-aralan po namin yung mga tao sa Biblia na may mabuting katangian na naistaglayin ng bawat isa na nais ng Panginoon. At ang mga ito po ay magsasabi ayon sa mga letera na narito sa inyong harapan. Sige pa. Unahin ko po si Kuya Lance. Katapatan sa Diyos. Genesis 5:24. At sa panahon kasama mo ang Diyos. At sa panahon kasama mo at sa buong panahon iyon ay ulit. Genesis 5:24. At sa buong panahon iyon ay namuhay siya kasama ang Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. A. Agarang pagsunod. Genesis 6 verse 22. T. Tiwala sa plano ng Diyos. Hebreo 11 verse 17 to 19. A. Aking pananampalataya. And nananalig sa Diyos. Awit 51 verse 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. G. Giting at tapang sa pagtatanggol ng katotohanan. 1 King 18:21. I. Integridad sa bawat desisyon at aksyon. Daniel chapter 6 verse 4. A. Agarang pagtulong sa iba. John 6 verse 8 to 9. Philippians 2, 3 to 4. N. Nagpapalakas ng loob ng kapwa Barabas. Maraming pong salamat sa inyong lahat.
announcement. Tapos, after eating po, ay hindi na po natin babaguhin yung silya natin kasi may ibibigay po tayong kasi we are starting our 40-day revival po. So, sige, bibigyan lang po ng instruction. Sige po, tayo po mag-pray. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na to. Salamat, Panginoon, na tunay, Ikaw, Diyos, ay mabuti, mahabagin, at mapagpatawad. Dalangin ko po, Panginoon, na ito pong katangiang ito ay makita rin po sa amin. Lord, amin pong itinataas sa inyo yung mga kapatiran na may karamdaman. We pray for healing. We pray, Lord God, for your guidance upon each one. Ang trabaho, Panginoon, hanap buhay ng bawat isa, ay pagpalain niyo po. Amin pong itinataas po sa inyo ang bansang Israel. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan sa bansang Israel, yung kaguluhan doon. At Panginoon, dalangin po namin na patuloy na proteksyonan niyo po sila. Lord, we also pray for the Philippines. Bigyan niyo po ng kapayapaan at kaayusan, Panginoon, ng aming bansa. Kahabagan niyo po at ang mga Pilipino ay manumbalik sa inyo, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan mo natin, Panginoon. Upo muna tayo para po sa ilang mga pagbabalita. Yan, so muli, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. And bago po tayo dumako sa ating mga regular announcements, ay nais lang po nating i-welcome at batiin po ang ating mga visitors ngayon pong umagang ito. Ngayon po, pag tinawag ko po, pwede po tayong tumayo. Kasama po natin, Remy Amoyo. Hello po, good morning po. Danny Amoyo. Yan, hello po. Aida Manalo and Buen Manalo. Yan, so sila po ay from Canada. Tama po. Okay po. So, welcome po to Trinity Mission International Tipas. And also, we'd like to welcome Dominic Gamboa from Bantilan. So, siya po ay grade 8 student po dito sa Tipas. So, ibig sabihin siya po siya sa mga tinuturuan during the campus ministry po sa Tipas. So, welcome po to Trinity Mission International Tipas. At dalangin po namin na patuloy po namin kayong makita sa mga susunod pang Sundays. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating mga birthday celebrants ng March 17 this week na dadaan. So, magdiriwang po ng karawan nila on March 19. Si Papa Joe. Papa Joe, happy birthday po. March 19. Yan. So, pupunta po kami sa inyo, Papa Joe. Ay, hindi na po narinig. Makikita na lang po niya tayo doon sa kanila. So, happy birthday po, Papa Joe. Patuloy po naming panalangin ang kalakasan at patuloy pong pagpapala ng Panginoon sa inyo pong buhay. At ngayon po, dako po tayo sa ating mga regular announcement. Patuloy pa rin po natin ginaganap ang ating Tuesday prayer meeting. Dito po yan ginaganap sa church, 5:30 p.m. po. So kayo po ay free na ng mga oras na yon, ay ini-invite po namin kayo na maki-join po sa amin dito as we pray ng sama-sama po. And also, patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship. Ito po ay ginaganap naman every Friday, pero ito po ay online via messenger group. So kung gusto niyo pong mag-join, pwede po kayo mag-ask po ng credentials natin sa ating prayer ministry leader kay Ate Ishel or sa mga D-group leaders po natin. And every last Friday naman po, ang atin pong online prayer fellowship ay wala, pero meron po tayong night of prayer and worship. So yun po ay dito naman po ginaganap sa church, still 7 p.m. to 9 p.m. pero yun po ay pupunta po tayo dito sa church. Every last Friday of the month. And of course, every Saturday po, patuloy pa rin po namin ini-invite and in-encourage, lalo-lalo na po ang ating mga kabataan to attend our TMI Youth Worship Service o yung atin pong Ignite. Tuwing Sabado po ito, 1 p.m. dito din po sa church. Ayan po, kung kayo po ay may panawagan para sa pagtuturo, ini-invite din po namin kayo na maki-join sa campus ministry. Dito lang po yan sa may high school, dito sa Tipas Integrated National High School. Every Tuesday, Wednesday, and Thursday. So ito po ay 12 p.m. to
to 12:30 p.m. Oh, siya daw po yun, si Dominic. Oo nga naman po. So, yan. So, in-invite po namin kayo, makijoin po kayo, magtuturo po sa mga bata, every 12 p.m. to 12:30 p.m. Tuesday hanggang Thursday. Next po. Ayan. So, wala na po pero katulad po na sinabi ni Pastor po kanina, so tayo po ay magkakaroon lang po ng eating fellowship, and then after po, wag na po nating ibuin yung silya kasi po ay meron pong i-explain regarding po dito po sa ating 40-day revival, lalo na lessons, doon sa ituturo po. At kung paano po ba natin gagamitin yung booklet or yung material na prepare po para sa atin. So, yun lang po. Muli, maraming salamat po, and to God be the highest glory. Isang malakas na palakpak po muli para sa ating Panginoon. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga fellowship, and that would be all for this morning. To God be the highest glory. Ang magsaserve po ay ang mga fathers. Fathers na po. Sige po, pwede na po tayo.
Hello. Sige po, mga kapatid, paki-distribute naman po yung ating mga booklets na para mabilis po tayo. Yan, sige, sige. Sige po, natin arrange muna natin. Para, kasi ito, kailangan po natin ito. Okay. Brent, i-distribute mo na sa iba para mabilis. Hello po at